ay dapat po hindi talaga kayo mag-participate sa isang crime po. Kung mag-participate po kayo sa isang crime, accessory to the crime po kayo. Got questions? Ask me. PBA Paano Ba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nograles and Jerome Sanoy. Amping Kanunay. And we're back and we're live, guys, dito sa Paano Ba Attorney. This is the big Ano ba ngayon? Season 3 na po Season kami. 3. Yay! Grabe, no? Pero before, di ba, from Ask Attorney Migs, we had how many seasons? 2 ata. Two lang. Tapos, so parang basically, para 5 seasons na talaga tayo, yes. no? So, with Paano Ba Attorney, thank you guys! Kasi dahil sa inyo, lagi tayong may new season. And sana mas pinapaganda natin yung mga bagay-bagay. Kasi diba, dapat through time, gumaganda. Wow. Yes, we innovate and kailangan talagang gumanda. And of course, hello everyone. Thank you so much for watching. My name is Jerome Ray Sanoy. And I'm Congresswoman Attorney Migs Nograles. Welcome to our Paano Ba Attorney Live. Alam ko guys, usually Saturday kami nagla-live. Yes. But because it's Kadayawan month, Yes. no? Medyo, syempre busy tayo pag Saturdays. So, for this month, every Friday tayo. And then, September, back to regular programming tayo ng Saturdays. Yes, dahil every Saturday alam naming lumalabas yung mga tao to celebrate Kadayawan, may Yes. maraming ganap. But this time, it's gonna be a special episode for everybody. And of course, our schedule for August, guys, mapapanood niyo po kami sa Facebook and TikTok. That's gonna be every Friday for 2 p.m. and 3 p.m. Tsaka sa TV5 101.9 News FM and PTV Davao naman, that's every other Saturday, 3 p.m. to 3:30 p.m. Yes, and of course, lahat itong mapanood nyo, even our previous seasons on YouTube, we upload it every Saturday, 3 to 4 p.m. Or kung gusto nyo sa Spotify, makinig lang kayo. You can download it offline. You can download it para mapakinggan nyo siya offline anytime, anywhere. Sa Spotify po din tayo from the first season, the second season, and of course, ang mga next few episodes natin sa season 3. Yon ang ating mga... And of course, you can follow and subscribe to all of our social media platforms. Ito po yan, mapapanood nyo on screen. Click, share, like, and subscribe dyan po sa ating mga social media platforms. Yes. At kaya naman, alam ko na-miss natin sila at na-miss nila tayo. Magkakaroon pa kami ng mabilisang shoutout sa ating mga live viewers sa ating mga social media platforms. Hello, kamusta kayo guys? Sana okay kayo. Pareho kami ni Jerome ngayon, medyo may sakit. Yes. Kasi ating mainit, tapos malamig, malamig. Tapos ngayon, di ba, umuulan. As in, pagkalabas ko, pagpunta ko dito, biglang umuulan. So, hopefully guys, dry kayo, safe kayo. Hindi kayo mabahaan. And like I always say, di ba, amping kanunay lang tayo. So, hello sa lahat ng mga sumasali ngayon sa pumapasok sa live natin and all our social media platforms. Kay Shai, kay Elizabeth, Mighty Ducks is always there. Always, always yan. Thank you kay Merkiza, kay Ray, Marks. Oo nga, sana ma-approve yung anti-kamote law. I really think kailangan natin siya. Yeah, that was the best. Wow, the best. Yes. Pero yun, again, may proseso tayo on how a bill becomes a law. So, kailangan po natin pagdaanan yan. Since kakafile lang last week, this week, tingnan natin kung mapapakinggan na yan sa committee level. Kay Queen Gray, watching from Tokyo. Wow, hello. Ano ba Tokyo? Arigato. Arigato gozaimasu. Irashaimase. Oo. Sa restaurant lang. Ayan, of course, say hi to Samuel Red Pula. Hello po. Tsaka kay Daryl Mamon. Hello. Sige, meron siyang mga katanungan about OFW. Sagutin ko siguro yun mamaya, but then, kung bakit maraming OFW, choice po talaga yan. Yeah, Ng greener mga tao. pasture. And, silang mga tumutulong din para magbigay ng tulong sa kanilang mga pamilya and pinapaawan din ng Pilipinas kasi nakakatulong yan sa ekonomiya natin sa pagpapasok ng perang nire-remit po ng ating mga OFWs. Hello kay Chan Bina, all the way sa Cebu. Amping, dera sa Cebu, ma'am. Kay Leonora Nograles, my tita. Hello. Kay Paulo Apostol. Kay Skylar. Hello all the way. Taga Davao. Kay Herrera JV.
kay JV Herrera, single ka ba or double? Sa badminton, doubles yung gina-play ko. Let's play badminton one time. Oo. Sports ko yan. Talaga? Yeah. Sige. Tsaka Baka dart. mag-live tayo habang nagbabadminton. Oo, no? Sumasagot ng mga sigaw ko siya. Diba? Ang hangak Pag nun. may lumabas na naman dyan na throw, smash lang natin. Smash lang natin Ganon. yan. Ayan, and of course, keep commenting guys where you are coming from so that we would know. And of course, you may Batang 641. pabati po Grupo ba yan? I think grupo yan. Hello. Hello po sa mga batang 641. Wow, may grupong Yes. ganon. Hello. Ayan. And of Sana course, po mabuting grupo kayo ng mga kabataan. oo. Ito namang si Skylar. Si ma'am lang talaga yung nakita niya dito. Ingat ka din always, Skylar. Stick around dahil we'll be having... Oo nga, guys. Ano, si Jerome. Lagi ako nawawala. Hindi ko magagawa ito kung wala si Jerome. Oo. So, we always have to be thankful for people who help us, di ba? Siya rin nagdadala sa show. Wala na pag yung energy ko. Nawawala. Kasi guys, minsan nakakapagod. Kapag kaming dalawa sa bog. Oo, diba? But anyhow, ito na po guys. Hello kay Tisaya. Sorry, kailangan ko lang Okay. sabihin kasi taga-Bago Aplaya siya. Tomorrow, sa mga taga-Bago Aplaya or katong mga tao na medyo duol-duol, dapit sa Bago Aplaya na barangay, na at medical mission. Sa Wow. Bago Aplaya. So, kung available po kayo from 8 a.m. sa may Bless, sa Bago Aplaya. Yeah, nandiyan rin yung friend ko na SK sa'yo. Hello. Talaga? Kakalimutan ko yung pangalan mo. But anyhow, Ay, yeah. friend mo ba talaga? Friend ko siya talaga. Pero nakalimutan mo pangalan niya. Kakachat lang namin kagabi. Nakalimutan ko yung name. O, diba? Ayan, but super idol sa tabi maganda. Sige na, Skylar. Eto na nga. Dahil medyo na-busy po si attorney the couple of days dito sa Davao. At Yes. kahit saan-saan po siya nagpunta at saka makihalubilo sa lahat po ng ating mga, how do I say, Filipino, kapamilya sana sasabihin ko. Ano? Yung mga taong natutulungan mo every barangay. So, Oo. we were able to get a good testimonials from one of our Yes. Parang siguro the past week, siguro nakabigay tayo ng assistance sa office and mga ayuda na binibigay natin to the help of DSWD, di ba? And DOLE, I think this week alone, mga 3,000 beneficiaries. Yun. This week lang. Meron pa ato today, meron pa tomorrow. So, diba? dumadagdag pa. Sa awa naman ng Diyos, diba? Siyempre, ito lang yung way natin para balik sa mga tao, support ng binibigay po. Yeah, giving back to the community. Yes. Ayan. Kaya naman, let's all watch this. Ako si Independencio Rosalada, nakadawat og ayuda gikan ni Congresswoman Mig Nograles. Dako kining tabang sa akong pamilya. Dagang salamat, PBA Party List. Dagang salamat sa PBA. Pinatuloy akong anak. Ako si Gamaliel Binonya. Nagpasalamat ko sa PBA na tabangan ko sa hospital bills. Ako si Genesis Tampos. Nagpasalamat ko sa PBA sa tungod sa tabang nila sa barangay Ilang Dayko. Yeah, that's a good thing na that we're able to you were able to really help Lahat other naman people. ng mga officials, meron naman yan na, well, dapat binibigay. Kailangan lang din ng, di ba, syempre partnership. It's really from the SWD that we help find the katong mga beneficiaries, di ba? And yun, alam ko yung mga ganito, ginagawang issue, ginagawang politiko, pero sige lang, dahil at the end of the day, importante may mga matulungan tayong mga tao, Ayan. di ba? Meaning, you're able to be seen that you're really doing the work and giving back to the community. And with that, we will be opening now our topic for Season 3, Episode 1. Ito po yung ating pag-uusapan, ang mga karapatan ng manggagawa. Ayan. Yes. Alam ko, usually May ang Labor Month, Yeah. pero hindi ibig sabihin naman, hindi natin pwedeng pag-usapan dahil meron tayong mga maraming nakukuhang questions sa ating manggagawa na hindi nila alam yung mga rights nila or nahihirapan sila or mga general questions para malaman ng mga tao. Siguro kasi, di ba, nag-graduation season, nagapangitan ng trabaho ang mga bata ngayon, and gusto nila malaman sa ba ang kanilang mga rights, pero hindi lang yung mga nagkaka-graduate lang. Exactly. Everyone naman, kasi everyone needs to know ano ba talaga ang mga karapatan ng ating mga manggagawa. Yes. So, eto na, attorney, ang ating first question. Medyo broad lang to, but we'll make it simplified for you guys. So, the first question is, attorney, ano po ba ang pangunahing karapatan ng manggagawa sa ilalim ng Labor Code ng Pilipinas? Ang dami actually, no? So, medyo mahaba ang discussion na yan. But before that,
iklaro lang na ako katong labor code na kasi yung standards, 'di ba? Yung alam natin mga overtime, mga holiday pay, o yung mga security of tenure, meaning nun, hindi kayo pwedeng basta-basta matanggalan ng trabaho sa lahat to. Pero pagdating sa mga pays, iklaro lang na ako. And mga OT, overtime, itong labor standards pagdating sa ganitong klaseng bayaran does not apply pag government employees, yung sa mga labor code ha. And usually yung mga business na below 10 people. Kasi di ba may mga small businesses, minsan may magpunta sa akin magreklamo, tapos dalawa lang silang empleyado. Sabihin, hindi ako binabayaran ng overtime, ng holiday pay, etc., etc. Hindi po kayo makapagreklamo dahil po hindi nag-apply ang labor code sa inyo because may exceptions nga po. So, usually ito yung sa mga bigger companies or may employer more than 10 po ang naka-employ. Gusto ko lang iklaro lang po yon. Kasi may sabihin, sinabi ni Attorney Mix ito. So, ikaklaro ko lang na may mga may general rule, may exception to the rule at hindi po mag-apply ito. So, ayun, pinaka number 1, kahit gaano kadaming tao or empleyado sa isang kumpanya or employer, meron security of tenure. Hindi ka pwedeng mawalan ng trabaho na walang dahilan, no? Meron tayong yung mga justified causes or authorized causes. So, yun yung mga, kung yan, nakaisala, diba? Nakaigibuhat against the employer, syempre may right na sabihin ng employer, alis ka na. But there's always, hindi yan basta-basta. Yeah. Kailangan may tinatawag na twin notice requirement. Wow. O twins, diba? Ang gandang tao na yun. Yung twin notice requirement, yan po yung kailangan bibigyan ka ng tinatawag natin NTA, Notice to Explain. I-explain mo bakit ganyan yung nangyari, ganyan ginawa mo pag meron isang aspeto na hindi natuwa ang employer mo, no? And usually 5 days bibigay sa inyo. Hindi kailangan ng hearing to, pwedeng written lang to. And then pag binasa 'yon, ang mong tubag o sagot mo dun sa explanation, pag hindi okay ang explanation dun sa employer mo, pwede kanya tanggalin. And doon na papasok yung mga separation, mga ganito. So, yun yung pinaka number 1. Of course, you have the pays, you have the right na hindi kayo sexually harass, di ba? Hindi kayo didiscriminate, mga bagay-bagay na ganitong aspeto. Pero I think the number 1 na kailangan malaman ng mga tao, hindi kayo pwedeng basta-basta tanggalin na. Yeah. And aside from that, I think one of karapatan ng manggagawa is to really know that this company that they're working on is really legit, para iwas scam, mga ganon. Yun po, marami talaga nakasulat sa labor code. But those are the most basic ones. Follow us na lang for more because marami din tayong mga small videos sa TikTok, sa Facebook, sa ating mga social media accounts na pinag-uusapan natin mga iba't ibang mga rights or specific concerns pagdating po sa mga labor problems po. Yes, alright. So question number 2, attorney, paano po pinoprotect paano po Kaya yan. Okay. Paano po pinoprotektahan ng batas ang manggagawa mula sa hindi makatarungang dismissal? Ayun, kakasabi ko lang. Ano yun? Ayun. Ano tawag doon? Meron tayong twin, Twin notice. Twin notice. So, Oo. kailangan mo mag-explain as an employer tsaka yung employee bakit ka pa na-dismiss. Kasi Oo. walang, di dapat ka pwedeng ma-dismiss right away hand in hand ng employer mo if wala naman medyong valid reason. Oo. Diba? Lalo na So, may kontrata ka. Yes, ang notice to explain, para mag-explain ka. And then, next naman yung notice na pagkatapos mo ma-explain, hindi good enough ang explanation mo, kumbaga. Yun po. So, hindi kayo pwedeng basta-basta tanggalin. Dapat either just causes or authorized causes po. Or pwede kayo mag-resign. Yeah, Diba? right away. Basta may contract lang. Okay, next. Attorney, ano po ang mga legal na proseso para sa pag-apply ng overtime pay at iba pang benepisyo? Ayun. So, meron tayo, di ba, yung kahirapan dito sa mga overtime, sa mga holiday. May mga aspeto kasi minsan, nag-OT ka na, tapos holiday pa, tapos rest day mo pa. Yeah. So, pag OT ka, overtime, parang 25% yon. Kasi if you work on a rest day, parang 50% yon. Tapos if you work then on a holiday, parang, double the pay. Oo. So, kung tatlo yon, ang dami ng computation. Pero alam mo guys, buti na lang may Google tayo. Kasi meron din nagko-compute. Meron mga ibang, I think, kahit yung DOLE na website, I think. Basta may calculator dyan na mako-compute. But again, dapat meron din sistema ang inyong
company, ang employer nyo, para ma-compute nila ng maayos. Dahil kailangan nilang i-report yan. Pag hindi tama yung computation, mali yung binigay sa inyo na computation dun sa overtime nyo or sa holiday pay nyo or sa rest day nyo na pinatrabaho kayo and all, pwede kayo magreklamo kasi kailangan nilang bayaran talaga yung tamang wages nyo. May nagtanong na dito kung pwede daw in kind or flowers ang sweldo. Hindi po, pwede yon. Dapat talaga remuneration, no? Yeah. Bawal po na sabihin, in kind na lang po, mga gift check na lang or ganon. X deal. Oo, bawal po yon, no? Dapat talaga ang bibigay sa inyo ay talagang Monetary. monetary Yeah. value. Question, Yes. attorney, may right din pa ang isang empleyado to say, ay, hindi mo na ako mag-OT ngayon kasi I'm tired. Yun yung mga ganon. First, depende sa kontrata, diba? Second, yung OT na yan, may mga instances kasi that the employer can ask kasi madi-disrupt yung schedule. So, they can really ask it. But, pag hindi talaga kaya, you can say no. Yeah. Hindi yun magiging grounds dapat na pagtanggal sa'yo kasi hindi ka sumunod. Because, parang slavery na yun, Yeah. di ba? So, yung mga ganitong aspeto, usually case-to-case basis siya. As a general rule, syempre, right mo to say no. Kasi hindi ka naman obligated mag-OT. Yeah. But may mga circumstances na justified to ask yung employer to ask you talaga na mag-OT ka dahil pwedeng maging malaki yung losses niya. Exactly. Pag wala nang matirang tao. Paano ko na rin yung mababayaran kung magsasara na rin yung kumpanya kung may losses, di ba? So, usually sa mga ganito, sana pag-usapan na lang din and may pag-unwaan. Pagkakaunawaan. Tama Oo. ako doon. Oh, yan. Siya, di ba? Sabi sa inyo guys, kailangan ko rin si Jerome, magsasalitan kami. Yeah, tama naman. Pero yun nga po. So, as a general rule, syempre, you have the right to say no. Yeah. But tingnan nyo na rin din yung circumstance. Pero alam ba kayo, yung mga Gen Z ko mga friends, they always look to work on their rest days. Parang RDOT yun. Parang kahit rest Kasi day. double. Oh, kasi parang ang reason nila is, wala naman akong gagawin sa boarding house eh. Magtatrabaho na lang ako. Pero kasi, ang okay din ngayon, kumbaga, diba medyo hybrid na. Super hybrid. So, On-site since work. sa bahay ka, tapos nasa computer ka lang naman, and then, kung yun nga, wala kang gagawin, bored ka, tapos gusto mo double the pay, nasa computer ka, nasa bahay ka, hindi ka na magbibis, hindi ka na maliligo, wala na makakita sa inyo. Siyempre, diba, kahit ako masugot ko yung anak, Oo. diba? Kahit, nabayaran ko, hindi na ako naligo. Yeah. Diba? Oo nga. Nasa bahay ka lang naman, hindi ka na Oo. nagbihis. Ganun. Tsaka usually pag mga rest day, like Sunday, gan relax din Yeah. naman. So, Chill hindi lang. ganun ka busy. Pero nabayaran ka. Oh, so, at maro least. din, di ba? Okay Oo. din. At least, pagdating ng swelduhan, meron ka ding madadampot, tsaka masuspend. Okay, next naman nating question, attorney. Ano po ang mga hakbang, mga steps ng dapat gawin ng isang manggagawa kung siya ay nakaranas ng workplace harassment? Yun. Meron tayong tinatawag na yung anti-sexual harassment law. No? Bawal bastos law also, 'di ba? Kasama sa workplace 'yan, sa streets. Meron tayo yung anti-sexual harassment law na hindi talaga dapat ginagawa. 'Yon. Kahit kanino, hindi na sa mga trabahante, sa lahat ng tao, 'di ba? And mandated ang bawat kumpanya na may HR. Yeah. Kasi yung HR yung talagang tatakbuhan at sasabihan na ito ang mga hindi nangyayari. And ang DOLE natin, Department of Labor and Employment, tinitingnan talaga kung meron talagang existing HR. Kasi may mga accountability officers, may mga officers that have to make sure compliant kayo sa mga batas, sa safety working environment, sa kasamang safety working environment dun sa yung pangreklamo Yeah. sa mga ganitong klaseng aspeto. And dapat meron din manual, kumbaga, ang inyong kumpanya kung how to address this. Yung internal manual, yung rules, yung Yeah. proseso, usually may ganun yun. May mga coachings yan eh. ganun. Kung wala naman, meron ng DOLE rin nilalagay ng mga rights of employees. Pero yung last ata nilang release 2023. So, we have that. So, yun po. Yung HR and yung employees Yeah. manual or kung hindi, yung DOLE manual, meron talaga siyang proseso dyan. Basta reklamo po kayo, punta kayo sa HR, and yun po. Yan. Kung parang ang HR sa kumpanya ay isang parang prefect of discipline on how to discipline those co-employees who harass other employees. So, so I think parang may yung term, yung parang Grievance. oo, aside from that, yung parang kung nabastos ka ng coworker mo, the person that you can
talk to is either your teammate or yung team captain mo. So that if your Yung team superior. or yung supervisor, yung oo. magpupunta doon ng case sa HR. Hindi ata dapat, kasi kayong dalawa lang, kasi maglalis mo eh. Oo. 'Di ba? So dapat may papasok talaga doon na hire Yeah. para siya mag-mediate. Dapat ganun talaga. Oo. Okay, next And I question. hope hindi ito nangyayari sa mga Yeah, tao. And pag hopefully. nangyayari ito, pag natatakot kayo magreklamo or magsumbong, please don't. Kasi makaka-affect yun sa mental health nyo. Super. So as much as possible, kung may ganito, or kahit alam nyo, feeling nyo, binabastos kayo, kasi meron mga ganyan eh, mga kunyari pa job na mga hirit, na minsan parang mapapaisip ka, binastos ba ako noon? Oo. Pero bastos na talaga yun. Kasi kung ang feeling naman ng binabastos ka, sa'yo yun eh. Wala naman talagang description kung ano yun. Kung ang reception mo sa isang bagay, binastos ka, don't hesitate. Yeah. Diba? Para tumigil ang nagagawa nito because they're not allowed to do this. Yeah, exactly. Diba? And harassment is not only physical touch, it's, the words they utter Oo. against you. So, pwedeng, kunyari, diba, may mga jokes na, kunyari, sabihin ko sa'yo joke, okay lang sa'yo, pero pag sinabi ko sa ibang tao, Yeah. tapos yung kanyang pag-receive Yeah. sa sinabi ko ay bastos pala, na hindi ko alam, syempre dapat malaman ko. At the same time, iba ang pag-receive Yeah. ng tao sa mga bagay-bagay. So, better na magreklamo kayo, you raise it up, or pwede niyong gawin, sabihin nyo, para hindi mag-escalate. Kung na-hurt kayo sa may sinabi ng isang tao, just say, hey, that's hurtful. Wow. Yeah, that's hurt. You, ha? Yeah. May That's mga not iba't very ibang nice. kasi, Ganon. interpretasyon yung pagtanggap ng mga words ng other Oo. people. Oo. And that's one thing that we might need to be careful with. Oo. Careful with? Yeah, pero Careful about. sa tinuod lang, guys, sometimes it makes a difference pag sinabi niyo na parang, uy, okay ka lang, or, uy, hindi maganda yung sinabi mo, na-hurt ako doon. Na-off ako doon. Oo. Parang gano'n. Para minsan di kasi alam ng tao na nakakasakit pala yung mga sinasabi Kasi nila. sometimes other people doesn't have breaks. Oo. Walang preno. Oo. Diretso-diretso lang. So, dapat minsan, alam ng mga tao na, ay, mali pala yun. Yeah. Draw the lines. Hanggang dito ka lang. Self-respect. Wow. Yes. And then after you get the self-respect, you know your self-worth. Oh, dami na naman natin Dami ng hugot, baon. dami natin alam dito. Yes. Ganon. Okay, the last question is, paano nakaka-apekto ang collective bargaining agreement sa mga kondisyon ng trabaho? Itong collective bargaining, ito yung bakit natin narinig, hindi sa lahat ng employers kasi usually ito yung mga union, so yung mga big companies, mga union, kaya siya may collective bargaining kasi meron parang talagang head ng union ng mga empleyado nakakausap sa employer. Ito ang gusto naming rights na ilalagay sa kanilang kumbaga part of their contract, which is the collective bargaining agreement. Meaning papasok doon yung magkano ang pang-OT, magkano holiday pay na, kung ano yung working conditions. Parang kumbaga gumawa na sila ng sarili nilang agreement ng labor code. Yeah. Hindi na papasok ang labor code natin kasi supplementary lang naman yan eh. Dito na papasok sa kontrata nila, ganito ang ating magiging arrangement. Yeah. So, kahit ang pay nandun Yeah. ha. This is, I think, is mostly happening kapag yung kumpanya is a corporation. Yes, malaki na. A collaborative of different big people na, ito yung gusto Oo. maging role. Dito Oo. bibigay ko. Oo. Kasi marami ng employees eh. Siyempre, diba, hindi man pwedeng biglang lahat ng mga empleyado magalit na. Hindi mawawala na sila ng mga employees. So, ayun po. Again, very general yung mga katanungan natin. Kasi most of the time, case-to-case basis talaga pwede natin sagutin pagdating sa mga labor code or mga labor issues or mga problema ng mga manggagawa. So, we encourage you to send either a video or a message. Again, kung mabagal lang din kami mag-reply, mabagal po namin gawin. Sorry po because we get a lot of messages per day at ilan lang tayo sa team. Parang 5 lang po kami. But we really try our best and thank you guys. Or pwede niyong i-message dito para ngayon or sa mga live natin and then we'll see kung masasagot natin. If not naman po, gumagawa naman po ako ng video para makita nyo sa ating mga various social media pages po. Yeah, it's really good to know the basics of employment. Especially, a lot of people are now graduating. So if you're really looking for a job and you really wanted to know your rights up front, it's really best to know your right as well before, signing in contract. Ganon. So, thank you so much sa lahat po na nag-send in ng question and I hope kahit basic man to, but I think it creates a very big impact to those people na currently working and currently looking for a job. Ayan.
speaking for job, meron ba daw tayong next job fair? Yes, meron tayong jobs fair. September po. Always naman September yun. So, we will keep you updated on September sa ating big jobs fair for that. Yan. That's gonna be next month na, guys. Yes, oo nga. August na pala. Mabilis Oo, na. ang bilis-bilis, no? Pa bare months na. Patapos na ang taon. Yes. Nakakaloka. Oo. Alrighty. So, ito na. We also have one video question that natanggap po natin sa ating inbox. This is regarding about rights of manggagawa as well, related to. So, guys, let's all watch this. Hello po, ako po pala si Maxine. Please hide my identity po. Attorney, ano po ang aking gagawin kung bigla na lang po akong hindi papasukin ng aking amo sa aking trabaho nang walang sapat na dahilan? Paano ba, attorney? Ayan, no? Bigla lang siyang hindi pinapasok sa trabaho. Depende yan. Kung bakit. Bigla tumawag ba? Kasi may favor na iba. Kasi kung gano'n, discrimination yan. Mahulog yan sa discrimination. Pero kung talaga sinabi lang na huwag ka na pumasok, biglaan. Again, di ba, sinabi natin earlier, may twin notice. Kailangan may nangyari, may ginawa, may bibigyan na notice to explain, and then, di ba, mag-explain ka, tapos sasabihin, ay, sorry, it's not enough. Pero kung bigla na lang, huwag ka na lang pumasok, ganyan, at hindi ka na pinapasok, sinabi, o hindi ka na babayaran dahil hindi ka na pumasok kasi no work, no pay. Pwede yan ang mahitabo ng tantamount to illegal dismissal or constructive dismissal. Na parang pino-force kang umalis, no? Or talagang pinalis ka na walang grounds at tawag na illegal dismissal. So again, pwede ka pumunta sa HR para magreklamo kung may HR kayo, kung malaki kayong kumpanya, or dumiretso na kayo sa inyong regional office ng DOLE. Kasi pwede na kayo mag-file for illegal dismissal. Siyempre, kausapin niyo muna yung employer niyo, no? Kasi sasabihin, nag-try na ba kayo mag-resolve nito, etc., etc. Wala. Kung may conversation kayo, pwede nyo i-screenshot naman yun, proof naman po yun. Basta, always back everything with proof, kasi hindi pwedeng he said, he said, she said. Yeah, yung mga her say na mga ganun. Yung mga verbal things. And one thing is for sure, you always have the right to ask why na-lay off ka sa work without any other valid reasons. And then, because ang bad thing ba doon, bakit si yung friend ko nagtatrabaho, patas ako wala? Ganun. So, yun. Again, guys, we welcome you sending videos also. Yun naman po. Pwede nyo naman sabihin, hide the identity, blur naman po namin yun. Para rin alam nyo na we really look at that. At mas na-appreciate ko minsan ang videos kasi pag nakikita ko, syempre, mas madali nang i-play and then sasagutin na lang natin sa ganito. And then we'll hide naman po your identity. Yeah, so don't hesitate to send in your questions, whether it's gonna be text or video material. So guys, we'll be having a quick short break dito lang sa Paano Ba, Attorney? Rosmarin Rendon, persona non grata entire Palawan? Ops, teka lang. Legal nga ba itong ginawa nila? Can an LGU actually declare someone to be persona non grata? First, ano nga ba itong persona non grata? Latin term yan, sis, social. And it means unwelcome person. Pero, kaya nga ba ng isang LGU prevent ang isang tao pumunta doon? Ayon sa batas natin sa jurisprudence and of course sa DILG opinion, an LGU can declare a person a persona non grata through an ordinance or a resolution. Teka, ano bang pinagkaiba ng resolution tsaka ng ordinance? An ordinance is like a local law, meaning, kailangan dumaan ng 3 readings ito. Ang resolution naman, expression of a sentiment, meaning, feelings mo lang to. And hindi to magiging legally binding kapag meron
ibang batas na tatamaan at right ng isang tao na tatamaan pag ginawa mo to. Bakit? Because we have our own rights too, especially our constitutional rights. Parang our right to freely travel. So, kung may isang declaration that will inhibit a person or impede their constitutional rights to travel or to live or to go to some place, maaari ha, hindi legally binding itong mga ganitong klaseng resolution. Kasi nga, based on sa DILG opinion, kung may mga ibang batas na mga constitutional rights na matatamaan mo, dura lex, sed lex. Pwedeng mahirap i-obey yung law, but it is still the law, so we have to obey. So, kung keme-keme lang nga to, and you feel that your right has been violated, then file an appeal. But then again, follow the law. Don't hurt people's feelings kasi. Mag-ingat sa mga sinasabi nyo. Kasi minsan, pwedeng feelings versus feelings ang kaso. Got questions? Ask me. PBA, Paano Ba Attorney? Amping Kanunay. And we're back. Grabe, napaka-busy mo, no? Ang dami mong ganap. Ang dami Actually, kahit kanina, diba, kaya nakaganito ako. Wala na akong time magbihis. Oo. Kasi guys, yung pagdating ko, bigla nag-send ng picture si Jerome. Nandito na siya. Para ako na, sorry naman. Sorry naman. Okay, eto na. This is now the moment of truth. We will be my God. answering questions, live questions from the comment section sa lahat nating social media where we are live now. Oo. And we got few sa ating comment section. Medyo sabog ang ating questions today. Attorney, paano kung ayaw pa rin magbayad ng company sa akin kahit panalo na sa kaso, sabi ng sheriff? So, kung sabi ng sheriff na gano'n, dapat ang sheriff ang actually gagawa ng way para makuha niyo yung pambayad. Kasi kung may sheriff, final and executory na dapat yan. Kaya may mga sheriff ang courts because kung ano nakasulat doon sa final order, final and executory order, sila ang mag-make sure na makuha niyo yon. So, sila kakausap sa kumpanya or if i-freeze ang ibang bank accounts or gagarnish yan, mas may aspect or ano, basta ang sheriff yung gagawa ng way to do that. Kung hindi pa rin mangyari yon, ang sheriff pa rin dapat ang mag-report na hindi Execute. ginagawa yon. Kasi sila nga yung mga officers of the court that have to make sure na gagawin nila ang order ng court. Salamat po sa katanungan niyo. Ito naman, I need advice regarding sa paluwagan. It happened here in Davao. Di ba pinag-usapan natin itong paluwagan before? Yeah. I think season Season Two? 2. Season 2. Season 1 pa? Meron na aspeto sa palawagan na, ito yung di ba in-explain mo sa akin na may grupo kayo, Oo. Tapos ikaw yung mauuna muna. tapos minsan hindi mo nakukuha Oo. yung iba. So pag nangyari yun, paano? paano? Diba? Nababaybay yung iba kasi nakuha na nga nila yung pera nila. Oo. So, dapat kayo mag-usap niyan at habulan-habulan kayo ng sa isa't isa. Kung hindi, again, pwede yun ma-estafa or pwede yan reimbursement dapat. So, depende yan sa circumstance nyo na ganun po. Attorney, pwede ba mag-file ng vowsy maski dugay ng harassment like a year? Yes, pwede yun. I think 20 years, if I'm not mistaken. Vowsy from the time na nangyari yun sa inyo. So, 20 years yung prescription period. So, you have 20 years. So, kung more than a year, okay lang. Pwede pa rin po kayo magreklamo dahil hindi dapat natin pinapayagan ng mga nakakainis na gumagawa nito sa mga babae. May rights po ba di mag-participate ang witness sa isang crime? Ay, dapat po hindi talaga kayo mag-participate sa isang crime po. Kasi kung mag-participate po kayo sa isang crime, accessory to the crime po kayo. Pero pag sinabi niyo po na hindi magpapakita ang witness sa mismong For example, sa hearing. Yes, the witness has the right naman not to go. Lalo na kung feeling niya nakakatakot na, pwede naman siyang umatras. But etong ganito, hindi ka makakatulong mahanap talaga yung totoo. Diba? Usually naman, kung kung matatakot po kayo because, diba, kunyari, buhay nyo, tinakot kayo, may threats kayo, pwede nyo pong sabihin yon para bigyan kayo ng protection sa ganitong aspeto. But I do understand, hindi mo rin naman talaga mapipilit ang witness. Kasi sabi ko lang din, kawawa naman din po kung kayo lang ang sole witness at kayo yung magiging susi sa paghuli sa mga kriminal. Exactly. Paano O kapag manang lupa hindi nalipat sa pangalan sa titulo? Okay. Kung minanan nyo talaga yung lupa, ibig sabihin, wala na po yung tag-iya or the owner. So, Mother kung title. mom nyo or dad nyo or kung sino man ang nagbigay sa inyo,
dapat may documents po yan. So, either deed of donation yan, or extrajudicial settlement, or kung binigay yun as an heir. No? Last will and testament, yes. So, pag naayos na po yun sa courts, dapat meron mag-aayos na yan ng titulo. Basta ma-prove po na sa inyo talaga nakapangalan. So, kung sinasabi nyo, hindi po, wala pa naman talagang mana. Kunyari, sinabi sa inyo, buhay pa. Ang magulang nyo, kunwari, at sinabi, mamanahin mo yon, hindi nyo po pwedeng idemanda o ilipat na po sa pangalan nyo dahil buhay pa po sila. Hindi mana ang tawag doon unless idodonate po sa inyo. So, kung may donation naman po na habang buhay pa, dapat may papeles at the way na may papeles, mabayaran yung lahat, doon pwedeng malilipat po ang pangalan nyo doon sa titulo. So, may proseso po tayong ganun. Hindi yun basta-basta na, bibigay ko na sa'yo, tapos dapat mapunta yung titulo. May paperwork po tayo. Meron din proseso ang BIR dyan sa pangbabayad po dahil meron din tayong mga tax na babayaran pag donation or sale or kung paano man ita-transfer yan. May mga transfer tax din po. Pwede ba makuha ng sapilitan ng anak na 6 years old kahit ayaw sumama sa ina, dumaan sa DSWD? Kunin mo yung by sapilitan, yung 6-year-old, Oo. anong kukunin ng 6-year-old sa DSWD? Baka kasi parang ayaw nung bata sa ina, tapos the ina wanted to get the child. Siguro may mga something problems sila. So, meron tayong, di ba, yung tender years presumption na pag below 7, automatically dun sa mom. Yeah. But, kung makita nga na hindi gusto nga ng capable ng nanay, hindi talaga gusto ng anak na may justified reasons, hindi lang dahil wala lang, di ba? Ang DSWD, ang pwede mag-decide nito, or yung social worker under DSWD, na aaralin yung sitwasyon kung talaga bang justified na hindi po mapunta sa inyo yung anak nyo. But as a general rule, dapat ang bata below 7 years old will always be the mom because meron tayong tinatawag na tender years presumption po. Yes, under the care of the mother. Meron tayong question sa Facebook nung pinakauna nung nabanggit ni, yung question. Shout out from Davao. yung kanina yung... Shout out from Canada. Hello po. Wow, from Tagum. Hello. Hello po. How to keep in touch with our team? You can send us an email here. A message or an email, askattorneymigs@gmail.com po. Hala, attorney pa-explain po ng Reserva Troncal. Oo nga, nakita ko. So, okay, mga ganyan, halatang magbabar po kayo next month. Kasi next month natin bar. Yung ganyan, mahabang explanation yan na hindi ko magagawa rin during the live. Let me see if I can do a short explanation sa ating short mga reels, mga short videos. Yeah, kasi may yan may graph yan from yung nanay to the auntie to mga ganon. So, yung graph, ayun pala yun, parang sa crime. Tsaka yung iron curtain nga kapag illegitimate, hindi na makakapagmana. So, okay. Diba? Yun pala ayaw yun. natin sumakit ang ulo po ng mga taong ayaw naman ng mag-aral po ng law dito. But titingnan ko kung kaya kong gumawa ng short video po for this. Ang anak po, sinasabi na sinasaktan siya ng sarili nanay, anong gagawin? Pag ganun po, talagang, I think, have DSWD involved na po para magawan po ng case study po talaga to. Ayan. If naging witness ka po sa isang crime, makaka-record ka ba sa NBI? Or mahihit? Pag witness, hindi po. Kasi hindi naman kayo mahihit this. Yung hitness naman, pag meron kayong krimen, as in kayo yung may pending case. As a witness po, hindi ko yung mahihitness kasi magsasalita lang naman kayo sa nakita nyo, hindi kayo mahihit po under NBI. Dapat. Ayan. Need po ba ng AJS when you succeed a parcel of land po? Ang extrajudicial settlement po, hindi yan pagdating sa pagbebenta or pagbibili ng lupa. Pagdating po to sa mga mana. Ibig sabihin, merong nawala na po sa mundo to, napanaw na po, and usually magulang yon, one of the parents, and yung mga heirs, usually mga magkakapatid, yung mga iwan and yung naiwan na spouse kung meron, may kung ayaw nila pumunta sa court or walang last will and testament, mag-extrajudicial settlement. Magsisettle kayong mga heirs na ito ay na-agree natin na parang bahin-bahin how you will be getting yung mga mana. Pero pagdating po sa mga kukunin yung mga
lote, mga lupa, mga ganyan na sale or donation, hindi po extrajudicial settlement po. We have a good question here. Good PM po, may savings po ako sa bangko. Kinuha po ng collections ng bangko yung savings ko. Kasi may dati akong credit card na di ko nabayaran. Karapatan po ba nilang kunin lahat ng savings ko sa passbook na na-withdraw ng collection na walang pahintulot? Usually, yung mga ganyan, kaya you always have to read the fine print. Baka kasi pag ano nyo ng credit card, since same name, meron kayong, siguro doon sa fine print na authorized na pag meron kayong utang, you are allowing the bank to minus. So, check nyo po. Kasi minsan nangyayari din yun sa akin. Parang yung... Masashock ka na lang sa yung, balance. oo, na nagbayad ako ng card, and then hindi ko na bayaran yung on time. Sobrang na busy ako that time. Tapos nakita ko na minus yung parang debit ko, yung sa mismong yung card. savings ko, na minus para mabayaran yung credit card, parang ganun. Yung tinanong ko yung bank, kasi pala meron ako na-sign na something na inauthorize ko yung banko na i-minus po dun sa aking debit. Nakalink kasi, same naman yan, lahat na Yeah. isang banko. So kung may ganon, kausapin niyo yung banko nyo na hindi nyo po gusto ng ganon. Na hindi automatic i-menos po Yeah. ang inyong bill sa existing savings account. Oo. So, yun, hindi po pwedeng gawin ng banko yun, pero check nyo baka po na hindi nyo lang napansin na inauthorize nyo pala. Yeah. Kasi di ba mahilig tayo mag-sign. Hindi na natin nababasa yung mga fine prints po. Ano ang magiging problema sa mga anak na galing sa bigamous marriage pagdating sa panahon? Illegitimate children po ang turing sa kanila. Ibig sabihin po nun, ang makukuha nilang mana is only 1/2 of what a legitimate child can get. Yun, yung mga anak nila hindi, ito yung Iron Curtain Rule. Yung mga anak ng illegitimate children hindi makakakuha sa Pool. dun sa, kaya, diba tatay? So, bigo mo, so may may mga second family siya. Second family na yan, yung mga anak nun illegitimate. Yung mga anak na illegitimate, syempre, magkakaroon ng anak. So, yung mga anak ng itong illegitimate, may bar na yan, hindi makakakuha ng mana from the tatay. Yun po. So, yan. O, di ba nabigay na natin ang gusto niya? Sana po, na-explain ko na maayos yun. Hello, all the way sa Puerto Princess. Nakapunta ka na doon? One of my checklist this year. Talaga? Yeah. Sa Palawan ba yun? Di ba dalawa yan? El Nido or Coron? Coron. Tapos ang may Puerto Princesa. Oh. Di ba dati doon yung parang malalaking big parties? Mga nung 2000s. Lahat pupunta doon. Dating Boracay. One of my checklist this year. Hopefully. Maganda nga daw doon. I think nakapunta ako once, pero sobrang bata ko, like 10 years old. So hindi ko na siya maalala. Oo. I'd like to say hi sa friend ko pala dyan sa Mati, kay Kong Chino. Hello po. Charot. Hi, Hello nako! po. Bagay kay Kunik sabi ng comment kasi doon, nalala ko lang yung friend ko. Hello po. Thank you for watching. Possible po bang ibenta ng second wife niya ang lupa pag namatay na po ang may-ari ng lupa, nakatira po kami? Yung pwede lang magbenta ng kahit anong lupa, kahit ano pa yung relationship niya kahit kanino, ay ang taong nakapangalan sa titulo or ang taong talagang nakasulat kung sino yung may-ari. No? So kung si second wife, kahit second wife po siya, yung lupa na yon na binibenta niya, ay siya naman talaga ang may-ari. Dahil yung pangalan niya na sa titulo na yon, may karapatan po siyang ibenta yon. Pero kapag hindi naman po siya ang may-ari pala noon, hindi siya yung nakapangalan sa titulo, syempre hindi niya pwedeng ibenta ang hindi po sa kanya. Yeah. So magiging void po ang sale na yon pag nakita po. Null and void. Charot. Ito pa mag-question. null and void. Tama ba? Oo. Tama. Tama yung mga codals ko. Codals! Paano po pag may acknowledgement ng dad sa birth certificate pero gusto pa din ng anak gamitin ng surname? Alam mo, meron nga tayong tinatawag na Revilla Law, di ba? Yung kapag illegitimate child, in-acknowledge ka, may document na magpapakita in-acknowledge ka ng isang tatay, ng tatay mo, na anak ka nga niya, you can use his last name. Anytime. So, pwede po yun. Okay, ang dami nyo ng mga nang-iintriga dito ng mga political talks, guys. Yeah. Masyado kayong marites. Trabaho lang po talaga tayo. But again, thank you so much for joining us. Again, this August lang po tayo every Friday, and then by September, babalik po tayo ng every Saturday. Thank you for keeping us alive. Yeah. Na ngayon meron tayong season 3. You know what? I have, sorry to cut you. I have a very good
mental health when it comes to inbox ng messages ko. Because by the time Pogo was banned, I was not able to receive any unwanted messages on my phone. So, ibig sabihin, Pogo ang may ang salarin, ganun? I mean, people are saying that, pero nawala na yung parang, hey, nanalo ka ng loto, hey, yung mga ganon. Medyo Oo, nawala na siya oo, ngayon oo. talaga. But, Di pa natin malaman kung may connect ba talaga yung mga ganon. But then, subaybayan nyo rin ang Congress TV because meron hearings Yeah. more in Senate also. May hearings, tinitingnan ano ba talaga sa nagsimula at sino ba talaga itong nagpasimuno ng itong mga pogo-pogo na to. Dahil nakakalungkot, maraming mga illegal yeah, transactions din super. marami pa tayong pwedeng makita, malaman at yun naman po yung ginagawa nating trabaho. But Yeah. ayoko masyado mamulitiko dito because magsa-start na naman ng mga kung ano-ano na gusto naman natin ng mental health na natin ay Yeah. safe. You But inspired again, us so much daw, sabi nila. Oh, thank you guys. Kayo nag-i-inspire sa akin. Again, send us your questions. Better, actually, kung you send your video, request lang na hindi pakita yung mukha nyo, we can blur it para mas marami rin tayo matulungan. We can play it. The more videos that we can send, we can answer. And thank you so much for subscribing to all our social media pages. Sa mga hindi pa, mga kaka-tune in lang, please follow us, like, and subscribe para you'll see our updates sa aming mga ginagawa. Ginagawa ko, ginagawa ni Jerome, and other activities natin. Malay nyo, papunta na po tayo sa lugar nyo next Yeah. time. No? And we will just keep you updated. And thank you for the love, the support, and for keeping us Yes. with you pag weekends nyo and keeping us alive. Yeah, so hope you guys enjoy your Kadayawan Fest. 39 Kadayawan dito sa Davao. So magkita-kita tayong muli every Friday. Dito po yan sa Paano Ba Attorney? Mapapanood yan sa TikTok and Facebook. And of course, every other Saturday naman po sa TV5 101.9 News FM PTV Davao. That's every other Saturday, 3 p.m. to 3:30 p.m. YouTube and Spotify, that's every day you like, 3 p.m. or any time of the day you like. And of course, maraming salamat po sa ating mga sponsors and of course sa ating technical team, ang JVS Production. Thank you so much. And for Lady Boss. keeping us glowing, Lady Boss. Yeah, thank you so much. So guys, salamat. I will not be keeping your time. I know yung iba dito medyo nagpe-prepare na off to work na sila, di ba? Oo. And since umuulan, stay safe, stay Stay dry, and hope you guys are always well and healthy. Kaya we will always say, Pingkanunay Kanunay. po. This is Jerome Sanoy. And this is Congresswoman Attorney Migs Nagales. Happy Friday and happy Happy Friday. weekend sa lahat. Ingat guys! Got questions? Ask me. PBA Paano Ba Attorney with Congresswoman Attorney Migs Nagales and Jerome Sanoy. I'm Pinkan Winay.